Nanay Christy, anong balita? Nako, Good morning. si Nanay, PM lang mga chika sa akin. Talaga naman. Nako, Nay, anong chika dito? PM mo nga ako. Pinag-usapan po ni Yen Santos at dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson ang isyong may anak na daw sila. Nangyari po yan sa one-on-one interview ni Yen Santos kay Manong Chavit. Dito nga diretsahang tinanong ng aktres ang dating governor kung anong palagay niya sa mga chismis tungkol sa kanilang dalawa. Sagot ni Manong Chavit, si Yen lang daw ang makakasagot nito. Ay, ganon. Paliwanag ni Yen, walang katotohanang may anak na po ang dalawa. Ba't natatawa ko dyan? Ito mga ito namatawa eh. Kapatid daw po yan ni Yen na inaanak naman daw ni Manong Chavit. Magtropa lang daw talaga sila. Ay, hindi pala sila. Magtropa ang kanyang mga magulang at si Manong Chavit. Kaya malapit po ito sa pamilya ng aktres. Grabe, close up. Umami po naman daw si Jano Gibbs na ilang beses siyang nagtaksil sa asawang si Bing Loizaga. Kwento ni Bing, kulang daw ho ang kanyang 10 daliri para bilangin daw kung ilang ulit na niyang nabuking ang pambababae ni Jano. Ang pinakamatinding araw ay ang isang beses na mayroon pong pinasundong babae si Jano sa kanyang driver pero nang dumating ay kasama rin po si Bing. Hanggang sa magdesisyon silang huwag na ho silang munang magsama. Ganun pa man, nanatili pa rin daw ho silang magkaibigan na lagi pong nakasuporta sa isa't isa. Sabi po ni Jano, milyong ulit na siyang humingi ng tawad kay Bing. Nagpasalamat po naman si Bing sa paghingi ng paumanhin ni Jano. Samantala mga kapatid, iniimbestigahan ngayon po ang Gangnam Style hitmaker na si Psy dahil sa illegal na reseta para makainom po ng gamot. Base sa report ng Korean media, gumamit daw ng shortcut ang singer sa pagkuha ng psychotropic drugs katulad po ng sleeping pills at pampakalma. Ang kanyang manager daw ang kumukuha nito. 2022 pa, diresetahan ng gamot ang singer at hindi na siya ulit nagpapakonsulta sa doktor pero nagpatuloy sa kanyang pagbili ng gamot. Labag po yan sa Medical Service Act sa South Korea. Humingi naman ang paumanhin ng management ni Psy at inaming na-diagnose po siya ng chronic sleep disorder. Kaya po siya umiinom ng nasabing gamot. Wala rin daw fake prescription sa nangyari. Samantala, po 4 na award-winning actors po naman ng Hollywood ang bibida sa murder mystery film na Thursday Murder Club. Kasama diyan sina Sir Ben Kingsley, Dame Helen Mirren, Celia Imrie at Pierce Brosnan. Kahit po may mga edad na, ang mga ito ay laban pa rin sila sa murder mystery adventures sa retirement home. Papatunayan daw po naman ng mga retirees na kahit na nasa anong dekada pa ang buhay mo, dapat piliin mo rin ang mamuhay ng maganda. Napapanood po ang Thursday Murder Club sa Netflix. Samantala, malungkot na balita mga kapatid, pumanaw na po ang batikan at award-winning director na si Mike De Leon sa edad na 78. Kinumpirma yan ng Film Development Council of the Philippines o FDCP. Hindi na idinetalye ang sanhi po ng kanyang pagpanaw. Tinawag din ng FDCP si Direk Mike bilang isang visionary filmmaker. Nakilala po siya sa mga classic, makabuluhan at award-winning na pelikula tulad ng Sister Stella L, Batch 81, Kisap Mata, Kung Mangarap Ka't Magising at Citizen Jake. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!